Hey guys, it's me, Micaela, and today, this is it, the part 2 of my Archie thesis journey. Yes, individual lang thesis ng Archie. I don't know, hindi ako naging mag-isa sa journey na to. So, syempre, eme-eme lang yung background na yun. So, unang-una pala muna, if you haven't watched part 1 yet, panoorin mo na siya. Link is in the I button. Ano nga ba nangyari? Ayun na nga, to cut the long story short, yes po, pumasa ako. Pasang awa siya, pero susi pa ba ako, diba? Dati nalulungkot ako pag may stress ako, pero that was my happiest stress ever. Next term later. So, ayun na nga, natapos ko na yung thesis 1 ko. And ayan, thesis 2 na ako. Pero, to be honest, thesis 2 was the chillest thesis out of all of them. Siguro dahil online kami, kaya pag Google Maps lang kami. So, sa lahat ng nangyari sa akin sa thesis 2 talaga yung naging favorite ko. Bakit? Dahil doon ako naka 1.75 tapos sobrang chill pa. And yun yung mga times na umaalis-alis ba ako kasama nila mami kasi dito nga sila sa Pinas to. Pero dito rin sa thesis 2 naman na-enhance yung skill ko sa pagpe-present, sa paggagawa ng PowerPoint, and sa papaikli ng mga sinasabi ko. Meron kaming 3 presentation ata yun na dapat 5 to 7 minutes lang. Sobrang naging rapper talaga kami doon. 3 presentations na yun is all about project na gusto namin, mga site options, and third is yung i-evaluate mo na talaga yung mismong site mo. Tapos, after nun, sabi nga nila, matapos ang lahat ng kasiyahan, kabahan ka na. Kasi papunta pa lang tayo sa exciting part. And oo, nasa kama ako ngayon. Dito tayo magkakwento talaga. Sleepover, ganyan, nagkakwentuhan. So, ayun na nga, naging maayos yung thesis 2 ko. Ka 1.75 si ate mong girl. Pero, kung akalain na sa thesis 3 pala, nag-fall apart ang lahat. Next term later. Yung thesis 3, akala namin mag-go smoothly na. Kasi nga, ayun, okay naman na kami sa prof namin. And alam na namin medyo yung gusto niya. Kaso, biglang nag-iba ng advisor. Hindi naman ako nag-hate sa naiba naming advisor. Actually, blessing in disguise talaga yun. So, ayun nga, ang dami ko ng plano ng thesis 3. Akala ko okay na. Mag-vlog ako, ganyan. Weekly, mag-upload ako. Share ako ng mga learnings ko, ganyan. Pero hindi yun lahat natuloy. Naging halos 1 year ako hindi nakapag-upload sa YouTube and pressure na ako. Nakadagdag rin siguro yun sa pressure ko sa thesis. Balik tayo dun sa advisor namin na nagpalit. Ito kasi yung mahirap pag nag-iba kayo ng advisor. Yung advisor nyo kasi simula pa RMA, nung unang-una pa, siya yung mag-guide sa'yo kung ano yung topic mo, ano yung magiging laman ng research mo, kung ano yung lahat ng gagawin mo. So, pag nag-iba yung advisor mo, mag-iiba rin lahat ng gagawin mo. And syempre, every prof has different tastes. Fast forward, ang daming pinaiba sa amin. Noong una, actually, kinahaya ko Pagala-gala ako. Pagala-gala ako nun, kasi nandito sila mommy nun and daddy. Kaso, being in the red and gold school, mabilis ang pacing. Dapat magaling ka talagang mag-time manage. Dapat mabilis kang mag-adapt sa changes na mangyayari. So, ayun na nga, medyo nag-fall apart yung time management skills ko and aminado naman ako doon. I was so humbled to the point na I was just crying and thinking about dropping all the time. Isip ko lang talaga is, Drop. tuin mo ba naman kasi ang daming ganap. Hindi ako makahindi minsan kasi nga ilang years ko silang hindi nakita tapos magno-no lang ako. We made up for all the lost memories. Nag-mall ako everyday. Nag-beach ako sa Batangas. Kasi birthday ko, okay. Nag-music fest pa ako sa Pampanga noon. Yung controversial na Aurora Festival. Basta wala akong inatrasan na gala. Mika the Explorer. So ayun, I lost track of all my priorities and my long-term goals. Masyado akong napafocus sa short-term happiness ko. And in a moment, hindi ko napagtuunan ng pansin yung para sa long-term happiness ko. Kasi ba naman, sa mga short-term happiness na yon, I was so happy. I just feel so fulfilled dahil pagod na ako maging arty student at that time. Napansin nyo rin hindi ako nag-upload kasi nga pagod na ako eh. May times na ayoko nang ipagpatuloy tong arty na to, pero wala. They ask you how you're... Dito pa rin ako. So, ang mantra ko noon, nung time na yun, is YOLO, YOLO. Pwede ko pa na-take next term. Pero, hindi na sila babalik ulit next term. Ganon. Parang, ang school nandyan lang yan eh. Pero yung moments and experience, hindi mo yan mababalik agad-agad. Hindi ko alam kung tama yung isip ko noon at that time. I enjoyed too much to the point na 1 week na lang, endorsement na. Kung nagtataka kayo, ano nga ba yung endorsement? Endorsement is yun yung judgment phase kung saan sasabihin mong candidate ka na for defense or hindi pa. So, dapat sa endorsement phase, meron ka ng plans, interview perspectives, concept board,
plan. 1 week na lang, wala pa rin details mga floor plan ko. 1 week na lang, tapos 2.2 hectares na mixed-use urban high-rise building pa yung project ko. 1 week na lang, tapos sinabi pa nung isang prof na bakit ganyan yung thesis mo, 3 typology in 1. And then ko na-realize, Oo nga, no? Bakit? hanggang ngayon nisip ko bakit ko ba yung ginawa, bakit ko pinahirapan sarili ko. My thoughts were eating me up. Ayun na naman, little voice sa tenga ko nang sinasabing, i-drop mo na yan, i-drop mo na yan, drop mo na yan. Hello? Isipin mo ba naman kasi, lahat ng yun gagawin mo in 1 week na lang? Itong mga to gagawin mo in 1 week na lang? Hindi ko kaya. Yun yung nasa isip ko. Mali rin naman ako na isipin na hindi ko kaya, pero it's just physically unattainable. Ano daw? So, sinabi ko na yun kila Daddy, kila Lax, kila Mommy, kay Bea. Guys, magdadrop na ako. Wow. Kaso, guess what guys? 4/4. Lax, Daddy, Mommy, Bea. Hindi nila ako sinuport. Sabi nila, I think kaya mo pa. We believe in you na kaya mo pa. sa totoo, naisip ko, Hindi ko na nga kaya! binigyan nila ako ng mga words of wisdom. Ang layo na lang narating mo. Kaya mo yan. Wala namang mawawala kung di mo pa itatry, diba? Ngayon ka pa ba susuko? Dahil doon, trinay ko na ulit. Padala na ako sa words of wisdom nila. I literally crawled my way into the finish line. Yung paglalabas ko ng stress is TikTok lang talaga. Kaya kung tinignan nyo yung moments na yun, nag-TikTok lang ako kasi binabash ko na yung arc na course. It's the reality. We all got burnt out sometimes and minsan hindi natin minamahal bagay na mahal natin dati. Ano daw? Ang saya rin kasi mag-TikTok kasi ang dami watermelons din doon na nagsusupport sa akin. So, ayun na nga. 3 days na lang. Wala pa rin akong tapos na kahit ano. Medyo patapos ng iba, pero hindi pa rin ako tapos technically. Karam na talaga ako noon and ang dami nangyayari na naman. Graduation party nila. Prepare na umalis sila Daddy kasi nga paalis na sila. Yung mismong endorsement day namin, yun yung paalis nila Daddy and Mommy sa Saudi. Yung emotion ko noon parang gulong-gulong. Hindi ko alam kung mag-enjoy ba ako or what. Tapos, isama mo pa yung mga nagna-notice funding na SketchUp mo dahil sa laki na ng file mo. 2 days na lang and feel ko na talagang walang tulog, bangagnes, realness, overload ko doon. Pinanghuhugutan ko na lang ng lakas noon is one, yung mga thesis mates ko na lagi nagtatanong, Sis, kamusta ka na? Mars, kamusta ka na? Matatapos mo ba? Makakapagpasa ka ba? nagpapalakas yun ng loob sa akin kasi alam ko na may mga kasama pa ako. Next is yung pamilya ko na gumagala kung saan-saan at sinasama ako. And 3 is yung bebe ko na overly supportive. Kahit pinapagalitan niya lang ako dahil sobrang harsh ko sa sarili ko. Dinalhan niya pa kami ng pagkain noon. Dala pa siya ng crab. Naalala ko and gusto kong kumain ngayon. Comes the D-Day, endorsement day. AKA, alis ng parents ko as an OFW kid. There's always a part of us na sobrang nalulungkot pag aalis na sila. Literal na after ng mga clips na yan, pumunta ako ng kwarto, nagkulong ako and as in afternoon, parang hindi na ako ata natulog. Hours after. Nakipag-discord ako kila Marco, Luis, Mena, and Bea. And thankfully, nag-stand ng help si Kuya Miggy. Kasi nga thesis to sila nun. Medyo chill pa sila nun. Renender niya yung night scene ko. And ito yung itsura. Sobrang kilig na kilig ako nun. Sobrang ganda. And achieve niya talaga yung pinagawa ko. Thank you very much, Gutierrez Brothers, for always being there. Kapag kailangan namin ng help or rescue sa mga exterior perspective or kahit anong perspectives yan. So, yun na. Deadline na. July 3, 11:50. Nagpasa na ako kung anong natapos ko. Medyo tapos ko yung concept board pero hindi sobra. Medyo may natapos ako sa floor plan pero walang furnitures, ganyan. Pinasa ko na lang rin. Nagbabaka sakali. Actually, yun lang yung pinasa ko. Walang mga interior perspectives, ganyan. Kahit napasa ko na yung Google Drive link noon, hindi pa rin ako natulog. Nagdagdag na lang ako dun sa Google Drive link ng mga pwede kong idagdag. Nag-strive pa rin ako. Kasi sabi ko, Feeling ko hindi pa naman ito check at isa. so, ang ginawa ko, dinagdag ko na lang nung daling araw hanggang umaga yung mga kaya kong idagdag. So, deep inside, naiiyak na ako. Umaga nun, nung pagtapos kong ipasa na lahat ng kaya kong ipasa, umiyak na lang ako talaga. Patawag pa ako sa parents ko nun. Kasi nga sa Saudi na sila, syempre, kinamusta rin ganyan. So, sorry ako kasi I know that I didn't do my best. I just did the bare minimum and what's needed. Hindi talaga yun yung best ko. So, kapag hindi ako na-endorse, kasalanan ko rin kasi hindi yun yung best ko. I could have done better. Pero, ayun nga, umiyak ako ng umiyak. As usual, diba, syempre, papalakasin nila yung loob natin. Ang sasabihin nila, Hindi, okay lang yan. I was too critical on myself. One of my learnings din sa thesis is don't be too hard on yourself. Kung di mo nagustuhan yung naging resulta, huwag mong sisihin yung sarili mo kasi we all have our bad days, diba? It doesn't mean na pangit yung thesis mo, it's gonna be the end of the world kasi nasa research pa rin naman yan and the way you defend it. Biglang habang gumagawa pa rin ako ng mga stuff, hindi pa rin ako sumukusuko, syempre. Nagbabaka sakali ako, baka ma-endorse, ganyan. So, tinutuloy ko pa rin yung mga naumpisahan ko na while waiting for the results. So, my surprise, naglabas ng ganito si Sir. Nakakakaba, diba? Tapos, ang haba pa rin listahan niya. Like, siguro mga 9.
So, habang nagsascroll down yung mata ko dun sa 9 na yun, kinakabahan ako kasi sa milliseconds na nagbabasa ako, kinakabahan ako. And, ayun, napatili ako and this was my genuine reaction. So, update, it's currently 5:53 and kanina lang in-announce yung mga ma-endorse sa amin and na-endorse ako. There's gonna be a roller coaster ride kung hindi ko man ma-defend to. Pero, at least, diba, na-endorse tayo and after that, I realized na ito na pala talaga. Endorse ako and magdi-defense na ako. So, ayan, this is it. I'm moving forward to the next step. Move forward na rin tayo sa next part. Kasi, next part tayo katuloy na kwento. Oo, medyo mahaba talaga tong series ko na to. Dahil gusto ko siyang putul-putulin para feel ko talaga yung pagkakwento. Kasi feeling ko pag minadali ko, mawawala na yung sense ng pagka-story time niya. And yung mga little details is parang mawawalan. Gusto ko rin kasi balikan to in the future. If ever gusto ko ng pampalakas ng loob, ganyan. Sometimes kasi, it's really just the little things that happens to us, which makes a big impact pala. Wow! Yan pala yung maliliit na bagay na nangyari sa atin is may mas malaki pala siyang impact. Hindi lang natin siya nakikita minsan. So, ayun, para rin to sa mga magti-thesis in the future, para may mapanood kayo kung nasaan mang stage na kayo. Kunwari, thesis 2 na kayo. Ay, ito papanoorin ko. This is 1 ako. Ay, nandito na ako. Okay, So yun lang, thank you guys for watching and I hope you guys like this video. Subscribe for more and for part 3. Abangan nyo yung part 3 kasi yun na talagang final thesis vlog. Bye, Watermellas! Sinong pagod? Sinong paos? Sinong gusto nang matulog?